makapag-savage siya. Benny, sabayan natin. Let's go Liquid, lalabanan na nila ang Homeboys mulang Malaysia. Punta na natin ang ating casters, Manjin and Ingan. Kayo na to. Huge shoutout to the Cavalry na nanonood ngayon sa Pilipinas. At syempre kay Dersby at kay Mima, eto na, Liquid Philippines, Liquid Echo laban sa pinakamaangas na team sa Shamale. Time check, 8 PM na nga po dyan sa Pinas, kaya naman prime time MLBB action na. Tama ka nga, no? Yung mga nasa watch party ngayon, sigurado akong excited na dahil best of 2 ang ating serye between Team Liquid and Team Homeboys na both secured na para sa knockout stages. Here we go. Marami na mga Pinoy na nandito sa arena at marami na ring nag-cheer. At syempre naman, ang Homeboys ay pumasok mula umpisa pa lang ng MSC. Wildcard pa lang sila galing. Kaya Ingan, masasabi mo na may tira talaga, may arit talaga ang team na to. The first placer sa kanilang region na dalawahan nila ang SRG, Kuya Ingan. At hindi mo talaga pwedeng baliwalain yung mechanical prowess ng mga players na ito. Momentum nasa kanila din naman, and sila din na yung isa sa rason kung bakit 100% win rate pa rin ang Luyi ever since wildcard. This is sila sa mga gumagamit nun, especially si Udil. And now, pinapalibutan si Sorn ng mga members ng Echo dito. Ang tapang talaga ni Sorn. Kahit ano kahit medyo binawasan yung kakunatan ng Cho, pinadali naman yung passive. Oh, favorite kasi ni Cho yan, favorite ni Sonya. Naalala mo na marami ng mga game-changing plays na ginawa ito si Son gamit yung Cho na yan. Isa dyan yung mga bandang SEA Games kung saan ano yun last year lang yun na kaya niyang mga outplay. Kaya kung ikaw ang Liquid Echo, kailangan maging warisam ka dyan sa mga ganyang galawan ni Kuya Son kasi maangas yan Yun nga lang, sabi kasi ng Liquid Echo, Kuya Manjin, Kuya Ingan, palit na kasi namin ng galawan Ano Hindi daw? mo ba napapansin? Si Kuya JP, nagpoplo rin na yan. Nung bandang Grand Finals, nag-utility healing type post 5 na yan. Kumbaga, very versatile na siya. Versatile na yan. So kapag si Son, may sinipa yung ganyan, ang gagawin lang ni JP, pipindutin niya lang yung ult. Gloom lang kaagad. Bloom lang kagad, buhay lang kagad. So parang sinasabi natin na si JP nag-mature na, tapos naging flexible pa, and of course nag-improve. Si Sorn medyo ano pa rin, kung ano siya, kung high risk, high reward type of player siya before, ganun pa rin siya ngayon. Pero effective pa rin kasi yun. Effective pa. Effective pa rin kasi yun. At ganun pa rin ang laruan ng Homeboys. Gera kung gera yan. At speaking of isa sa mga magigera, ang pinakang panggera dyan, si Nets. Isipin mo, Lunox Gold Lane pare. Ang tagal natin hindi nakakita ng ganyan. Ayan na, si Sono, palabang level 4. Yun talaga importante dyan Pero si Chibi makakuha ngayon ang turtle. At ngayon nagkakabanata na yung Angela, sumanim na. Pero mas nagtabi-tabi dito ang Cavalry. At doon pinagubos ni San 4D. Sabay may dalawa pang recall si Sanji. Alam mo, nakita na natin tong kind of Liquid Echo no MPL Philippines Season 13 Grand Finals pa lang. Always using the neutral objectives to their advantage. Ginagamit nilang parang trap. Parang sinasabi ni Carl TC, men, sige, kunin mo, retry mo, papatayin namin kayo. And that was a turtle. Kapalit naman ng buhay ni JB pati ni Sorn. Hindi yan worth it for the Homeboys. Oh, not worth talaga. Sayang, no? Kasi hindi pa level 4 si Sword nun Yun yung ano talaga doon, Ingan Yun yung rule kapag bago mag-turtle. Kapag ikaw nag-ML, magra-rank kayo, dapat 4 ka bago mag-turtle. Season 1 pa lang, rule na yun Oo, nakita mo naman yung ginawa doon ni Sanji, no? Talagang sinulit niya yung kanyang feathered airstrike. Napilitan tuloy si Udil gamitan yung flicker niya. Oo. And even na to si Nets napatark kagad dahil kinakailangan talaga nila mag-ingat. Si Benny Cutie yan. Benny Cutie, binalik ang kanyang Beatrix. Alam naman natin ng pag-buff. Para sa akin, buff yun yung mas pinabilis yung pagpalit niya dito. Barrel. Oo, ng mga bala, ng mga barel. Kaya naman nagamit lately ng Liquid Echo. 9.7, ito yung classic na galawan ng Liquid Echo, yung burst type gaming, yung gera kung gera. Pag may nahuli dito si Sanji, yataps kagad. Classic combo yan. Edith tsaka Beatrix. Kahit anong bala mo dyan, pag na-knock up, yari kay Benny Cutie. Wala na no? Parang ano na kaagad. Death timer na kaagad. And for Homeboys naman, sila kasi yung type na team na hindi sila takot mag-risk. Kahit alam nilang 50-50% yung chance or even if at a disadvantage sila, pag may nakitang opportunity si Sorn, gagawin niya. Nakikita mo naman, no? Binangga siya ni Carl TZ, wala siyang paki. Titipi at titipi pa rin sa harap ng nila Carl TZ.
Oo nga eh. Tingnan natin. Oh. Kalmado muna ang laro. Ito pa yung problema dyan. Ano yun? Sumahanip si Odil kay Chibi nang walang action na nangyayari. So, ibig Oo. sabihin, liquid Wala. go signal to. Kaya i-go nila yung pero si Sorn, sisipahin dito si Sanji. Zone lang muna ang gagawin dito. Tingnan natin si Udi lang maiiwan. Paunahan na naman sa turtle. Wala to si Udi, dalawa mawawala dito sa side ng Off-Boys. Nag-zoom out ang camera. Pinakita ang mga Pinoy. Kasi nga, na-retry yung turtle. Tatlo na wala. Liquid Echo! Grabe, yung stampede na ginawa nila doon. Ang ganda na sana ng angle ni Zorn. Nasipa niya doon si Sanji, but the follow-up was not there. Crucial talaga yung naging pagkasa ni Udil ng ng ulti ng Angela kasi hinintay lang ng Liquid Echo na mawala yun. Tapos after mawala nun, sumugod na kagad sila. This time, hindi lang nila ginamit yung turtle as a trap, but they also got the turtle plus 3 kills. 5 minutes in, 5 kills ang Liquid Echo. Walang sagot yung Homeboys. 0-5 at doon pinapakita ng Liquid Echo na kahit anong gawin nyo, handa kami. Eh ba, masarap ang pagkain namin. Pinatikim ko din kay Sanji kanina yung umali dito eh. Sabi niya, boss, parang masarap yung umali ah. Full trip ko nga mamaya yan. Full trip ko nga bukas yan. Kaya goods na goods ang scoreline niya dito. Goods na goods din yung parcel niya dito. At goods na goods din ang pagtatangke ni Carlito kay Zorn. Si Sanford naman yung nasipa ngayon, tinatangkin na lahat. Meron pa namang ulti na pwede gamitin mamaya, pero si Zorn na naman ang nadali doon. Sabi nga ng Liquid Echo, gusto nila yung pagkain nila kanina dahil nagsinigang sila. Napaka-asim ng sinigang at mukhang maasim ulit yung kinakain nila ngayon. Manjin, dahil look at that! Benny Cutie brings down Udil. 0-7 na po ang score. Lamang na lamang ang ating Filipino representatives, Liquid Echo. Parang nagmamadali. Gusto pang habulin yung dinner sa hotel. Tama! 0-7 at gusto maging number 1 sa kanilang groups. Oh. JP, makikita pa si Chibi? Chibi? Mamba out para kay Chibi. Mamba out. Kumbaga ano na yun? Ano na yun? Gift na yun sa inyo. Na yun. Ito yun, Inga na. Nakausap ko kasi si Coach Jeff. Oh. Si Coach Jeff, ang pangalan niya, Nobody. Ang IGN niya, Nobody. Kaya niya ginawang Nobody yung IGN niya. Kasi sabi niya, sino ba naman ako na makaka-coach ng ganito? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng baliwalain yung kalakasan ng Homeboys. Kasi tingnan mong mabuti, wala silang kill, okay. Pero yung scaling ng damage nito late game, kailangan pa rin respetuhin ng Liquid Echo eh. Kasi lunok siya, pare. Lunok siya na alam naman natin pag naka-Wishing Lantern, kahit mismo si Carl TZ makakaramdam ng kasakitan yan, pati na rin si Sanford. So it's really gonna be crucial for Homeboys to extend this game. But at the same time, Liquid Echo kasi alam nila na kinakailangan din talaga ng Homeboys na i-extend to. Kaya as much as possible, hanap ng play yung Liquid Echo, pinangungunahan parati ni Carl TZ, pinangungunahan kagad ni Sanford, at hindi sila takot gawin to dahil kasalanan kasi ni JP kung ba't matapang sila eh. Kasalanan na naman ni JP kasi. Uy! Lagi na lang eh. Kahit walang ginagawa, kasalanan niya pa rin. Oo nga naman. Siyempre nga kasi may hili. Heal. Pipindutin na lang ni JP yan. Wala nang ibang pipindutin yan. Kumbaga, ikaw ba naman? Pag Florin, pipindutin mo lang yung ult, di ba? Kahit nakapikit ka, kayang pindutin yun eh. Oo, tas ngayon binigay niya yung flower kay Benny Cutie, so mas tatapang na naman lalo si Benny Cutie ngayon, pero si Sanford na pinupuruan. Nakakatakas pa kaya, ginamit na nga yung primal rock doon, pero penalty zone, pumasok din naman. Nets, nag-light na, pero parang unang tutupa nga doon si Sanford. Look at Sanji, ginagamit na yung feathered airstrike, pero it's not gonna be enough dahil sumasagot ngayon ang Homeboys. Reinforcements, nandiyan ang atin si Benny Cutie. Kailangan nila makahanap ng isa para may trade na makuha dito. Nagpaulan ng mga Jabombit si Benny Cutie, pero si Zorn makakatakas din naman. Homeboys, bumabawi. Finally, nakakuha ang Homeboys. At doon kailangan mag-ingat. Oy! Oh! Ow! May narinig ko sa alumin. Abot hanggang Pinas yung sigaw ng mga tao dito ah. Sa arena, men, narinig ko. Narinig ko yung gumanon eh. Sumipa na naman si Zorn dito. Zoom out na naman yung camera dun sa batang gilid. Saglit lang kayo dyan. Feather airstrike para kay Sanji. Eto na si Carlito. Pero wala na siya ultimate. Dun pa lang kasi nag-ultimate na siya sa base eh. Nagmadali. Nagmadali si Carl dito. Pero alam din naman kasi ng Echo, may kalamangan pa rin sila. That's a 4K gold lead. Plus, ang dami nilang turrets na nakukuha. Wanting to transition ngayon sa middle lane. Hihintayin nila yung purple buff. Tapos after nun, either mag-pick off sila or gamitin na naman nila yung unang Lord para maging trap and force Homeboys to actually contest. Pero eventually, Liquid Echo, kills lang din ang hahanapin. 2-7. Liquid Echo, lalaban sila dito. Ito yung magandang
strength kasi ng Cavalry. Ito yung magandang strength ng Liquid Echo. Yung willing silang lumaban, willing silang mag-take the risk. Minsan kasi pag hindi ka nag-take the risk, ang mangyayari sa'yo, regrets. Tama. Kaya ang ginagawa ng Liquid Echo dito, sige kahit meron silang sipa, kahit meron silang Lunox, laban tayo. May damage tayo eh. Para saan pa yung mga Jabombits kung hindi natin gagamitin to? Huwag natin kakalimutan, you miss the shots you don't Don't take. take it. And Homeboys really wanting to make a shot here at the Lord. Pero si GB nando na nga. Siya baka makakakuha ng Lord. Sumasagot ngayon ng Homeboys. Liquid Echo. Gusto ko muli counter attack. Very cutie. Napakasakit na. Lahat nila tamaan. Sepa tutumba. Sword mababalayo. Nets na rin. Pero Homeboys got what they wanted. A Lord away from Liquid Echo. Ang tindi naman, sinipa pa si Benny Cutie. Oh my glove! What a kick mula kay Zorn! Kakasabi lang natin kanina. You watch the replay, Benny. Hindi kasi nanonood si Benny sa atin kanina. Naglalaro kasi siya eh. Practice eh. Naglalaro siya ngayon eh. Kung narinig din sinabi natin, may mga game-changing plays kasi. Si Zorn, siya tuloy yung nataas. B! Isipin mo, si Zorn talaga yung embodiment ng Homeboys. Oo, Dami siya talaga. nagsasabi na kahit ano mangyari, hindi sila takot gumawa ng risky play. Kahit 10k gold lead ng kalaban, mag-e-effort at magta-try yan. And look at Zorn, he started the game at 0-3-3 or parang basta sobrang dami niyang deaths. Crucial yung pick-up na yon, Kuya Ingan. 4 kasi yung kills ni Benny Cutie. So, shutdown gold yon. Zorn, ginapektos niya si Benny, sinayko niya si Benny. Alam mo kasi si Benny Cutie, bihira mo lang masasayko yan eh. Sobrang focus niyan. Ibig sabihin, sabi ni Zorn, psycho ka ngayon, boy. Akala mo wala akong sipa? May sipa ako. Sinipa niya sa mga kampi niya. At dahil doon, napaliktad. Patingnan mo yung gold, pare. Tabla na. Tabla na kaagad, man. One crucial pick-off from Zorn. Kahit that's Benny Cutie na talaga namang mahirap hulihin. One of the gold laners na napakaganda ng KDA because of how efficient and how safe he plays. Na-pick off nila ngayon and Homeboys in a good position ngayon to counter against Liquid Echo. This time, mas makakakontest na sila sa Lord kahit sila yung una nakakuha ng Coral TZ doon. Namataan ng Homeboys. Pero, chillax lang. 4-8. Zorn na naman. Okay, pero ka-counter rin ni Sun4D. Sepat nandito din. Nag-iingat ang Liquid Echo. Ingan, parang nakakatakot kasi yung Homeboys dito nakukuha na nila yung power spike na pinag-uusapan natin. 0-3 si Nets. Walang deaths yan. So kahit na medyo nalulugi kanina yung Homeboys, okay lang. As long na buhay ang gold laner nila na si Nets. Eh alam mo naman yung damage ni Nets, yung mga Chaos Bolts. Percent magic damage yun eh. Oo, tsaka ayun o. Tingnan natin yung item ha. Okay. Medyo may kasakitan na nga talaga dito si Nets ngayon. So hindi na tayo magtataka kung si Carl TZ mismo ay mapapatunaw niya. Pati na rin si Sanford. Tunawi. Kayang-kaya na talaga mantunaw ng Homeboys. And at the same time, hindi nga si Nets na yung sinasaniban kasi isang light lang makakataka siya. Pero si Zorn muna yung una na naman. Ay, kanina ka pa! Ito na yung kill na hinihintay ng Liquid Echo with our Liquid Stampede. Chibi ngayon na napapatakbo. Anong plano ngayon ng Homeboys? Narinig ni Benny, sabi ni Benny, marami palang game-changing. Kami rin naman. Marami din kami mga game-changing. Bakit nyo naman siya yung pinag-uusapan? Siya tuloy yung na-deads. At dahil doon, nanalo pa ang Liquid Echo sa pagkuha ng mapa na ito. At mukhang sila pa makakakuha ng pwesto. Ingan, sila makakakuha ng pwesto. 10 segundo para sa Lord. Mauuna sila sa Lord. Ay, kaso nakabang yung nakabang yung Wolf. Habang yung Wolf, pero sama-sama naman dito ang Liquid Echo. Again, si JP ay naka-Florin. So kahit maging aggressive yan si Chibi or either si Nets, isang Gloom lang is all they need Oo. for Liquid Echo to sustain the damage na pwede manggaling sa Homeboys. Pero Homeboys pa nga yung nagsisimula ng Lord Sword. Hindi na tuloy yung sipa. Sanji, safe na safe dito ngayon. JP sinaniban na nga. Sinaniban na. Nagka-counter go ang Homeboys. Nagdalawang isip siya dun sa Sipa. Sanji popping the better death strike. Nandito si Carlito. Susugod. Nag-aabang sa lahat. Si Sepat. Sinisepat niya lang lahat. Hindi pa pinapap yung penalty zone. Si Son ngayon ay volado. Eto na. Flicker in. Huli ka, boy! Dinalawahan ni Benny Cutie. And the crowd goes wild. Nets ko po. Nets sumasagot ngayon ha. Medyo matapang pa rin Sanford. Onto the backline. Si CB ang kanya namataan. Pinangapakan ni Carl TZ. Ginawa na kay Primal Rat. Napakasakit na ni Sanford. Sanford! Pero si Nets ngayon nakakapag-line. CB ang mamataan niya. Masakit na. And Liquid Echo sa amin ang Lord ngayon. Sniper! Sniperino! Sniper! Patay ang germs! Patay ang germs. Nag-exhibition lang. Nag-exhibition lang. Nag-practice lang. Nag-practice lang. Nag-practice lang. Warm up lang yan. Warm up lang. Warm up lang. Painit lang. Warning shot. Warning shot lang. Wala namang mawawala. Wala nang mawawala. Hindi naman naubusan ng bala yan eh. Tama, di ba? Kaysa tumipik ka, mag-warning shot Warning ka na shot. lang. Oo. Lahat kayo pa-recall. Yung si Benny Cutie, warning shot. Para maiba. Para maiba, di ba? Nag-cool down din naman eh. Oh.
Okay, Liquid Echo magandang position nila again. They have the damage and with the JP's Florin, nakita nyo naman yung epekto. Hindi talaga nila mapitas kahit sinong members ng Liquid Echo. Sanji ginamit ang High Feather Strike para makazone Lord, marching in the middle lane. Butas na nga ang base ng homeboys. Si Udil! Si Udil! Yung Dili nahabol pero si Sword, ay, Nag-teleport! Ay, Amo grabe. napilitan. Grabe ka naman, Udil. Antindi mo Crucial yun. naman. Oh, pero crucial yun. Sino JP! ba? Si JP maiwan! Wala na nga ngayon si JB. Saan ang mga galing yung damage nyo? Kay Nets na lamang. Si Sword nandoon, trying to make a play. Pero alam kasi ng Liquid Echo kung paano gumalaw si Sword. Pwede yan manggaling parati sa likod. So yung homeboys ngayon, medyo kinakailangan tumipedsa na malala. At ngayon, bolado pa si Odil. Tatapusin na ng Team Liquid Echo. Si Sorn though, may sipang pwedeng crucial ha. Nasa bandang likod ha. Sorn, Si Benny din kasi hindi ata siya kita. Si Benny babanatan. Benny Cutie, sinipa. Pero pinaikli kasi yung sipa niyan. Kung yung dating sipa yan, abot yan hanggang doon sa kabila. Pero binabanatan pa rin si Sepat dito. Sepat, umaot. Pero siya immortality. Sepat, ay hindi sumakto yung timing pero mukhang okay lang. Kasi machine gun Benny is real. Jump on beats. Patay ang germs. Sabi ni Benny, kuha na tayo ng sniperino. Sanji will get a kill. Habang si Sorn nandito. Sorn, babanatan. Snipe, hindi na tama. Out para kay Sorn. Oh, Sword, makakatakas pa naman yung burning effect. Hindi magiging sapat para mapitas siya. Pero look at this, the initiation from Homeboys was really so much. Ang ganda ng kick ni Sword, pati na rin i-follow ng penalty zone. Pero again, yung man in the middle nila is always JP. The Gloom was there to sustain the team and at the same time, siya yung naging sacrificial lamb. Siya yung sumalon ng lahat ng damage. Ama! Para walang mamamatay sa cavalry. Makasalanan ka talaga, JP. Buti na lang kasalanan mo. Kasi kung hindi niya naging kasalanan, namatay siguro sila lahat. Tama. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, it's me, get me. Tangka ko trabaho ko to, kailangan ko mamatay. Baka sabihin ng mga caster, hindi ko ginagawa yung trabaho ko kasi hindi, wala pa akong tits eh. Sabi nila kahit porket Florin ako, hindi na ako mag-frontline. Ganun ako katapang, ganun ko alam yung trabaho ko. Magpo-front pa rin ako. Sayang naman yung mga kinain kong beef dito. Napakasarap naman ng kebab dito. Siyempre, kahit Florin ako, makunat pa rin ako. Tama. At dahil doon, isipin mo, kamuntikan si Benny Cutie doon eh, no? Buti na lang mo pinaikli yung range nung Oo. yung Cho ult, no? Yung dati yun eh, Yung no? dati yun, medyo abot pa hanggang kabila yun eh. Tama ka nga eh, pero we have to give credit pa rin to where credit Credit is due. Horn was really good. The patience was there. Ang ganda ng angle. Ganda ng follow-up from Sepat with the penalty zone. But again, the sustain from the Gloom na nilalabas ni JP. Hirap na hirap sila i-burst down ng Liquid Echo. So kung ikaw ang homeboys, ikaw si Nets, ikaw si Coach Jeff, ang meeting nyo, guys, get JP. Pero si Sanji ang babanatan dito, pero iwan sila kay Carl DC. Sanford makakuha ng Lord. Eto na! Ayan na nga, tumatakbo na nga ang homeboys ngayon pa uwi. Pero ayaw sila pa uwi ni Carl TC. Nakuha nga ng Liquid Echo yung Lord ngayon, pero si Sword naiipit ng 4. Hinahabol pa rin. Oh, Sanford ginamit na nga yung Primal Wrath para makatakas yun, para mapalayo yung members ng homeboys. Pero Sword, saan ka napupunta? Kasi mismo si JP nag-flicker na. Sanford nakakaramdam ng kanyang kasakitan. And that's 2 members down for homeboys. Huli ka! Pero hindi ka kulong, Son! 5 to 15! Eto na yun, Ingan! Liquid Stampede! Uy, ikakat! Ikakat! Kinakat na nga dyan lang ngayon. Sepa, naganda ng pagpasok ng penalty zone. Pati na rin Metro Ground. Pero tuto pa sila lahat. Naku po, kailangan mo na umuwi dahil may mix na natira. Liquid Echo will bring down homeboys as they TP pa! Naputpot ang TP button. Game 1 pala.